hanggang saan ba ang limitasyon ng freedom of speech? Pwede bang magsabi ang isang kongresista ng isang comment tungkol sa isang babae sa loob mismo ng kongreso? Kapag sinabi mo ba na imagination lang yun, wala ka ng pananagutan sa batas. At higit sa lahat, kung ikaw ay isang public official, may karapatan ka bang gawing halimbawa ang isang babae sa isang bastos o sexualized na kwento sa isang official hearing? Ito ngayon ang pinag-uusapan sa buong bansa. Ang kontrobersiya sa pagitan ni Representative Bong Suntay at ng isang sikat na aktres, si Ann Curtis. Isang pahayag lamang sa isang congressional hearing pero nagdulot ito ng public outrage, ethics investigation sa Kongreso, condemnation mula sa women's groups, reaksyon mula sa mga artista at usapin tungkol sa bawal bastos law. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang legal, moral at social implications ng issue na ito. Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. Balikan muna natin ang mga pangyayari. Ang kontrobersiyang ito ay nagsimula noong March 3, 2026. May ginanap noon na hearing sa House Committee on Justice tungkol sa mga impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Sa hearing na iyon, nagsasalita si Congressman Bong Suntay. Habang ipinapaliwanag niya ang isang legal point, gumamit siya ng isang hypothetical example. At dito nagsimula ang problema. Sa kanyang pahayag, sinabi niya sa kanyang kwento na minsan niya nang nakita si Ann Curtis sa Shangri-La Hotel. Ayon sa ulat ng media, sinabi niya na nakita niya ang aktres at nakaramdam siya ng desire at pag-iinit at nag-imagine siya sa kung ano ang mga posibleng mangyari. Pagkatapos nito, sinabi niya ang kanyang punto na imagination lamang iyon at hindi siya pwedeng kasuhan dahil ito ay nasa kanyang isipan lamang. Ang layunin ng kanyang analogy ay ipakita na kung ang isang bagay ay nasa imahinasyon lamang at nasa isip lamang ay wala itong criminal liability na walang krimen na ginagawa. Pero gayunpaman, ang kanyang komento ay pinuna ng ilang miyembro ng Kongreso. Isa sa mga unang nag-react ay si Representative Isabel Zamora. Ayon sa kanya, hindi ito angkop na pahayag lalo na sa simula ng Women's Month. Dahil dito, ang kanyang statement ay pinatanggal sa official record ng hearing. Pero kahit tinanggal sa official record, ang komento o mga sinabi ni Representative Suntay, naging viral pa rin ito. Nagkalat ang video at transcript sa social media. At nagsimula ang matinding backlash. Women's groups, lawmakers at mga ordinaryong mamamayan ay nagsabing ang remark ay inappropriate, degrading, sexist, objectifying women. Ayon sa Philippine Commission on Women, ang ganitong pahayag ay sexual objectification ng isang babae sa isang public forum. Hindi nagtagal, nagsalita na rin si Miss Ann Curtis. Sa kanyang statement, sinabi niya na ang kanyang pangalan ay ginamit sa isang vulgar at sexualized analogy. At malinaw ang sinabi niya, hindi niya tinatanggap ang non-apology ni Suntay. Sinabi rin niya na kumukonsulta siya for a legal advice tungkol sa posibleng aksyon. Samantala, si Suntay ay humingi ng paumanhin sa mga nasaktan, ngunit sinabi rin niya na ang kanyang pahayag ay analogy lamang at walang mali siyang intensyon. Gayunpaman, dahil sa matinding galit ng mga tao at public backlash, nagkaroon ng ethics investigation sa Kongreso laban sa kanya. At dito rin nagsimula ang mas malalim na debate. Ano ba ang limit
ng speech ng isang public official? May legal consequence ba sa mga ganitong klaseng remark? Para mas maunawaan natin ang issue, sino ba si Congressman Bong Suntay? Siya ay isang kongresista mula sa 4th District ng Quezon City. Isa rin siyang Deputy Minority Leader sa House of Representatives. Matagal na rin siyang nasa public service at kilala rin ang kanilang pamilya sa negosyo, lalo na sa automotive industry. Sa madaling salita, hindi siya baguhan sa politika. Kaya nga maraming tao ang nagsabi, kung isang ordinaryong tao ang nagsabi nito, mali pa rin. Pero kung isang kongresista ang nagsabi nito sa loob mismo ng isang official hearing, mas mabigat ang implikasyon. Dahil ang mga salita ng isang public official ay may bigat ng public trust. Pag-usapan natin ito ng diretso. Mali ba ang mga sinabi ni Congressman Suntay? In a legal sense, maaaring sabihin ng iba na hindi naman siya nagbanta. Hindi rin siya nag-commit ng physical act. Pero sa ethical at social sense, malaki ang problema. Una, ang paggamit sa isang babae bilang sexual example sa isang public hearing ay malinaw na objectification. Ikalawa, ang Kongreso ay isang formal institution. Ito ay hindi bar, hindi rin ito barkadahan lang. Ito ay lugar kung saan ginagawa ang mga batas ng bansa. Ikatlo, ang ganitong pahayag ay maaaring mag-normalize ng disrespect sa mga kababaihan. At kapag ang nagsabi nito ay isang congressman, isang lawmaker, mas lumalala ang epekto. Dahil ang mga leader ng isang bansa ay dapat maging isang modelo ng respeto at disiplina sa pananalita. Ngayon, may legal liability ba si Representative o Congressman Suntay? May mga ilang posibleng consequences. Una, Congressional Ethics Investigation. Ang House of Representatives ay may sariling ethics rules. Kung ang isang miyembro ay gumawa ng conduct na unbecoming of a member, maaari siyang madisiplina. Ano-ano ba ang mga posibleng sanctions? Reprimand? Suspension? O iba pang disciplinary actions? Pangalawa, possible reference sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga babae laban sa sexist remarks, sexual harassment, gender-based harassment. Bagamat kadalasang ginagamit ito sa public spaces o workplaces, ang prinsipyo nito ay malinaw. Hindi dapat gawing object ng sexual remarks ang mga babae. Pangatlo, possible civil liability. Kung mapapatunayan na ang pahayag ay nagdulot ng reputational harm, maaaring magkaroon ng civil action. Pero ito ay depende sa legal strategy. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking issue. Hindi lang ito tungkol sa isang kongresista. Ito ay patungkol sa kultura ng pambabastos sa mga kababaihan. Sa Pilipinas, may ilang batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan. Una, Safe Spaces Act. Tinatawag din itong Bawal Bastos Law. Ipinagbabawal nito ang catcalling, sexist remarks, misogynistic speech, sexual harassment sa public spaces. Ikalawa, Magna Carta of Women. Layunin nito na protektahan ang dignidad at karapatan ng kababaihan. Sa ilalim ng batas na ito, hindi dapat tinatanggap ng lipunan ang culture ng pambabastos sa babae. Dahil sa kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ni Representative Suntay kung saan nadawit ang pangalan ni Ann Curtis, hindi rin nanahimik ang entertainment industry. Ang organization na Aktor PH,
Ang grupo ng mga Filipino actors ay naglabas ng statement. Ayon sa kanila, ang pahayag ni Suntay ay deeply inappropriate at unacceptable. Sinabi rin nila na ang ganitong remarks ay nagbababa sa dignidad ng mga kababaihan. Marami ring celebrities ang nagpahayag ng suporta kay Ann Curtis. Para sa kanila, ang issue na ito ay hindi lang tungkol sa isang artista. Ito ay tungkol sa respeto sa lahat ng babae. Mga kaibigan, ang pambabastos po sa isang babae ay hindi biro. Hindi mo ito pwedeng tawagin na simpleng joke lang at lalong hindi ito harmless comment. Ito ay isang kultura na matagal nang kinakalaban ng lipunan. Ang bawat bastos na salita ay may epekto. Maaaring para sa nagsabi ito ay joke lang, pero para sa babae na nakarinig nito, ito ay maaaring maging nakakababa ng dignidad at nakakatroma. Kaya kailangan nating baguhin ang kultura ng pananalita. Ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi ang kapangyarihan mo, kundi kung paano mo tratuhin ang mga taong mas mahina o mas vulnerable. Ang respeto sa kababaihan ay hindi lamang usapin ng batas. Ito ay usapin ng pagiging tao. At tandaan natin ito. Ang isang lipunan na nirirespeto ang kababaihan ay isang lipunan na tunay na sibilisado at makatarungan. Huwag nating kalimutan na ang bawat babae ay may kwento, may pangarap at may dignidad na dapat igalang. Hindi sila dapat maging target ng biro, panlalait o pambabastos. Sa bawat salita na ating binibitawan, may responsibilidad tayong siguraduhin na hindi tayo nagdudulot ng sakit o kahihiyan sa kapwa natin. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa lakas ng boses o tapang ng pananalita. Nasusukat ito sa kakayahan niyang magpakita ng respeto, disiplina at paggalang, lalo na sa kababaihan. Dahil ang taong marunong rumespeto sa babae ay isang taong may tunay na integridad. Kaya sa bawat araw na tayo ay nakikisalamuha sa ating kapwa, piliin nating maging bahagi ng pagbabago. Piliin nating maging boses ng respeto, hindi ng pambabastos. Dahil sa huli, ang mundong nais nating ipamana sa susunod na henerasyon ay isang mundong may dignidad, may respeto at may tunay na pagkakapantay-pantay. Kayo po, ano po ang masasabi ninyo sa isyong ito? Sa tingin nyo ba ay simpleng analogy lamang ang sinabi ni Congressman Suntay? O ito ay isang simpleng halimbawa ng pang-iinsulto sa isang babae? Please comment below. Again, this is Attorney Frank, your lawyer on the go. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang episode na ito, please don't forget to subscribe, hit the like button, and hit the notification bell. See you on my next video. God bless you all.